Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan, Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin na iyong October 5 to October 11, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok yan. Welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, siyempre marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makakuha natin, all the details sa personal reading is in the description below. Paka-check na lang po sa baba ng video na ito. Siyempre, general reading tayo Capricorn, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay, wala sa card o kung kanino man, ha? Tingnan natin na yung energy. Anong energy mo this week, Capricorn? Uy! Sabihin. Okay, ang energy mo this week, mukhang masaya ka. Diba? Pagbabalik ng dating ikaw. Yan. Pagbabalik ng sigla, pagbabalik ng confident, pagbabalik, kumbaga may happiness. Yan. Masaya ka this week. Ang nakita ko. Ibig sabihin, nandito ka sa sitwasyon mo na nakaraos, may sitwasyon na nakaraos ka rin sa wakas. Ganyan. May sitwasyon na nagtapos or lumaya ka dun sa bagay o sa sitwasyon na iyon. No? And yun, saya. Masaya, may mga joy ako na nakikita sa'yo dito. And then also, confident kasi to, no? Sa nakita ko dito. May mga celebration ako nakikita Pwedeng, kumbaga may mga, there's a victory and success din in this week. Sa nakita ko dito. May mga collaboration, joy, creativity, something, may mga pagtutulungan o tutulungan mo o may hihingi ng tulong sa'yo, vice versa. Yan. Andito na rin sa sitwasyon na mukhang may susubukan kang bago. Ayan, parang ilalaya mo yung sarili mo rin dito Either may susubukan kang bago or kasi may makikilala ka rin mga bagong tao. May mga makikilala ka bagong tao, makakaroon ka ng connection, bagong connection. Sa iba naman sa inyo bagong pagsubok. Ganyan. There's a new beginning happen in life also this week. Yun ang energy na nakikita ko sa iyo. You're starting fresh. Anong parating sa kanya? Anong parating po kay Capricorn this week? Ano po ito, universe? Ano ba tong card mo? Ayaw magpabalasa. Ano pong ibig sabihin? Parating po sa kanya. 9 and 9, no? Tingnan mo, 999. Aba! Mukhang there's a fruition and fulfillment happen sa iyo. Tingnan natin, Pero may sinasabi si card Okay. Tapos na po ito, universe. Okay. Then, kinakabahan ako ikanya. Yung iba dito, pag binabasahan na, sila yung kinakabahan. Okay. Ang parating sa'yo, tingnan natin, Okay. Ang parating sa'yo, ang nakikita ko sa'yo dito, kasi dalawa yung message na nakikita ko. Kasi siguro hindi lahat kayo, dito sa sitwasyon. Sabi dito, ang parating sa'yo, if you give or you put some effort
in a situations in life para maayos or para ayusin yung isang bagay, isang sitwasyon at kung kinakailangan mo mag-aksyon, mag-take it action kumbaga, no, is magiging maganda yon. Kumbaga magtatapos yon ang nakikita ko dito. Kung makikipagsapalaran ka or magti-taking a risk ka is makukuha mo si Ten of Pentacles. Ibig sabihin, makakaranas ka ng kasaganaan. First message. Sa second message, ang parating sa iyo, may something happen na magkakaroon ng there's a end of a cycle or there's a end of situation happen to your life. Ang nakikita ko sa iyo dito. Kung ikaw, sabi rin dito kasi ayusin mo daw yung pera mo. Sinasabi dito. Baka yun yung sinasabi niya na kailangan mo ng kailangan mo mag-put effort para makuha mo si Ten of Pentacles. Sa pera mo ay, hindi ko alam kung nasan yung camera. Nandito ako, dito pala yung camera. Kung sa pera ito, ay kailangan mo talaga siyang aksyonan. Diba? Kailangan mo talaga na tibay ng loob to move forward. Tandaan mo palagi na ikaw ang authority ng buhay mo. Diba? Kung sa pera yan. O sa trabaho. And then also parating sa'yo, sa nakikita ko dito, hindi naman siguro lahat to. Merong, kasi siguro sa the past, may mga bad news happen, negativity, or may mga unfulfillment situation happen siguro in the past, no? Sana tapos na lahat yun sa inyo. At may mga nagkaroon ng pag-isolate or frustrations in life. Ang nakikita ko rin kasi inyo, Capricorn, you are the person na, alam mo yung kahit na may pinagdadaanan ka na sa buhay mo, nagkakaroon ka ng problema, lungkot, higna peace in life, hindi ka kasi alam mo yung hindi ka showy. Hindi mo sinasabi, hindi ka nagsasalita, hindi mo sinishare. Sabagay, alam ko naman na hindi mo naman kailangan i-share yung lungkot mo sa ibang tao. Pero 'di ba, may mga point kasi na buhay, sa time na sa buhay natin na kailangan natin nailabas yung nararamdaman natin, 'di ba? Pero ikaw hindi ka ganoon. Hindi ko nakikita. Kung hangga't kaya mong sarilihin mo. Yun na nakikita ko sa dito. And then also, ang sabi dito is there's an unexpected change happen into your life. May mangyaring changes sa buhay mo. Ang nakikita ko rin dito is kailangan mo daw maging aware sa pera mo, ha. Sabi ko sa iyo sa pera, sa action, sa decision. Kung alam mo kontento ka na ngayon, okay, why not, 'di ba? May mga bagay daw na kailangan mo aksyonan, desisyonan, itama o i-correct ang mga sitwasyon. Anak, parang pinubuan mo pa si mami, Yun. Kailangan mo daw mag-focus, mag-action to make it real yung lahat ng goal mo sa buhay mo, ang sinasabi dito. Kailangan mo daw ng solid beginning to settling yung goal mo. Kailangan mo na mag-focus sa mga layunin mo, magplano ka raw, at kailangan mo ng excellent prospect in life. Sabi nga, kailangan mo talaga na maging aware to achieve something in your life. No? May magtatapos talaga. May pagbabago mangyari. May paglipat kasi ako nakikita. Hindi ko alam ano yung paglipat. May dedesisyonan ka bang ililipat? Maglilinis ka ba ng mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo? Mukhang may a-action na iba dito, no? Parang iba dito is you taking action, may move forward ka na o pagbabalik ng motivation mo. Pero bakit napanghihinaan ka ng loob? Huwag kang mang panghihinaan ng loob para ma-action mo yun. No? Kung may mga bagay na gusto mo action na, actionan mo na. Kung mapanghinaan ka ng loob, may stuck ka lang dyan. Tingnan natin, ano dapat iwasan ni Capricorn Universe this week? Anong ibig niyo po sabihin? Dapat iwasan. Okay.
Okay, dapat, ano? Natatawa ako dito sa ano mo ah. Okay, dapat mong iwasan is yung okay lang yon. Hindi ko sinasabi na wag nyo gawin. Pero, wag over. No, wag lang over. Don't put don't put a guard or boundaries 100% sa sarili mo. Na parang ayaw mo na magpapasok ng kung sino man sa buhay mo o ayaw mo nang ayaw mo kutkutin ng tao yung buhay mo. Ganun. Example ko lang yun. Baka sabihin nyo, ate nakikialam ko sa buhay ko. Ganun. Ibig sabihin nyo, ano lang, sakto, ganyan. Kahit magbigay ka lang ng 1%, ganyan. Ganun. No? Siyempre, iwasan mo yung mga tao na ano na wala silang magawa sa buhay nila, kundi inisin at bulihin ka or alam mo yung mga tao na hindi nag-iisip ng tama. Yung mga tao na may masabi lang, ganyan. Iwasan mo, no? Iwasan mo na magmadali sa lahat ng desisyon mo sa buhay mo. No? And kasi pwede ka magkamali. Iwasan mo yung hindi mo ipaglaban o hindi mo aksyonan o gawin yung nasa isip mo in a good way. Pero you need to plan. Huwag pa bigla-bigla. Sabi ko sa'yo, huwag ka magmamadali. No? Kailangan dito is to planning. No, ang sinasabi dito. Siyempre, iwasan mo yung magpatrap ka sa nakaraan or magpatrap ka in a situation o mamanipulate ka ng situation o makontrol ka ng sino man o ng sitwasyon o ng iyong emotions. O yung overthinking, iwasan mo rin. So, nakita ko dito. Eh, syempre, alam ko naman na hindi naman kayo palaaway na tao. Siyempre, you need to choose your battle din sometimes, no? Sa nakikita ko dito. Andun din naman kasi yung palaisip at pala muni-muni ka rin kasi sa nakikita ko dito. Yun yung mga dapat mo iwasan. Yung mga tao na, siyempre kung may bisyo ka, iwasan mo yun. O yung mga tao may bisyo, tao na wala sa katwiran, tao na bastos o walang respeto o mapanghinaan ka loob, iwasan mo yun. Mga tao na walang awa, yan. A person who is aggressive, yan, iwasan mo yan. Siyempre, iwasan mo hindi ka mag-focus on ambitions in life mo, ha? Ito mo sa sort now. Diba? Ingat ka rin sa pagsasalita mo. Alam ko na maingat ka, pero mas more ka pang mag-ingat. Kumbaga, hayaan mo na lang sila sa buhay nila kung may paano sa'yo. Yung mga conflict, iwas ka na lang, no? Kamusta po ang love ni Capricorn this week? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, sino man yan. This week in love, sa pagdating sa love. Sandali! Choto mate! Anak ko, no? Mami, hayak ko! This week. Okay. This week, ang nakikita ko sa'yo dito, merong lungkot na mararamdaman. Makakaramdam ka ng lungkot. Makakaramdam sa iba sa inyo, disappointment. May mga ikakashock mo this week or may mga ikabibigla mo this week, no? Yan. And also, ang nakikita ko rin dito is sa relationship mo, pwedeng may malaman kang ikabigla mo sa kanya o kaya pwedeng ma-disappointment ka sa kanya. Pwedeng ganun. O kaya naman, to your connection to, pwedeng sa boss mo, pwedeng sa karelasyon mo, pwedeng someone who's connected sa'yo. Siyempre, kapatid mo, kaibigan mo din yun, di ba? Love mo rin yun, di ba? Basta love connection. Sa nakikita ko rin dito is, you try to make it balance yung relationship na ito. Kung ano man foundation na to. You try to make it balance this relationship kahit na
nakakaramdam ka ng lungkot o disappointment, or sa iba is ando yung situation na pag-iwas. Kasi andito rin siya. So, andito rin siya. Halimbawa, iniiwasan mo na mapag-usapan nyo yung situation na to para hindi maging, ano ba to? Hindi ikagulo ng isipan. Pwedeng gano'n. Pwedeng sa side mo o sa side niya. Yun ang nakikita ko dito. Pero when it comes sa relationship or in this foundation, you try to control and you try to make it balance yung relationship or yung foundation na ito sa nakikita ko dito. Kahit na minsan parang may something hinahanap o may kakulangan or wala lang. Parang siguro baka kung matagal na kayo, lalo na, no, parang nandun na lang kayo sa point na you go to the flow in this relationship. Diba? Yun na nakikita ko dito. Yung iba dito, 2 anak niyo. Parang may anak kayo. Sa iba may anak dito. May anak kayo 2. 1, 2. Ganyan. May travel ako nakikita sa'yo. Ay, luga. Namatay. Hindi, yung iPad yun. Yung iPad, biglang kasi nagalaw pala ng anak. Tingnan natin, Capricorn. Sa relationship na to, either ikaw ang busy o siya yung busy. Yun ang nakikita ko, ha. Kasi parang ang daming ginagawa nung isa sa inyo, maraming ginagawa eh. Yun. Pero kahit papaano, kahit na ganun ang sitwasyon, na nagkakaroon ng hindi good foundation or hindi nagkakaroon ng matatag na relationship, pinipilit nyo pa rin na maging okay o maging balance or magkaroon kayo ng connection nung partner mo. Magkaroon pa rin kayo na, kahit pa paano, magkaroon kayo ng pag-uusap, magkaroon kayo ng duality or pagkakaisa. Hanggang ka sa point na yun. Capricorn. Bakit kaya yung alarm ko huminto na siya sa sa 8. Hindi siya nagtutuloy-tuloy. Ano po ito? Ito po. Iba sa inyo, kontento kayo na sarili. Ay, yung kontento na kayo na na okay lang. Sabi mo, okay lang, kahit ako lang mag-isa. Okay lang, kahit hindi wala akong kausap. Ando kayo sa point na yun, okay lang. Parang mas relax kayo pag nag-iisa kayo. Alam niyo yun? Parang ayaw nyo rin kasi na naguguluhan yung isip niyo, yung utak nyo. Alam niyo yun? Okay, when it comes dito sa nakikita ko sa'yo dito, is talaga hindi pag may boundary ka, no? Parang hindi ka sa nagkakaroon ka ng paghihigpit sa sarili mo, sa iba sa inyo. Yun, sa iba naman sa inyo is may mga bagay kayo na iniisip na you want to withdraw in your life. Pwedeng ganun. Nandito rin yung pag-uusap. Ako nakikita, may tao or may pag-uusapan kayo relate na magiging cause. Pwedeng related siya sa money, family, or kasi sa iba dito, there's a reconciliation eh. Pwede rin na may tao dito na mag-share siya ng problema sa'yo or you share your problem. Dito rin may pag-uusap din ako nakikita dito. Pwedeng may makaka-receive ka na information, communication, pag-uusap na pwedeng ikalungkot mo. There's a loneliness or you're feeling lost in your situation in life. May mga bagay na dinidream mo, ini-illusion mo. Yun na nakita ko. Universe, anong ibig mo sabihin sa kanila? Ay, sa kanya? May taong gustong humingi
may taong nag-iisip na gusto niyang humingi ng forgiveness sa'yo. Or maybe this you or someone. May tao na gusto niyang ng recovery sa'yo. Gusto kanya kausapin and want to recover yung situation. No, ang nakikita ko dito. Yun ang sabi niya. Magkakaroon ka rin ng pag-uusap related to your relationship or family. May ganun ako nakikita dito. Tingnan natin. May isa pagka may time, magtulog-tulog ka rin. O kaya wag ka masyadong overthinking. Uy, ano yun? Ano ba yan? Ano ba tong card mo? Alam mo yung card mo? Gumaganyan siya, oh. Ayaw lumaglag. Pero nakatikit lang siya sa, hindi siya nahuhulog. Okay. Ang nakikita ko sa'yo dito, Miss... okay. Okay. Ibig sabihin dito, hindi ko alam kung ikaw pero there is someone here na may tao na mahina, babae. Pwedeng ikaw ito, pwedeng matanda. Hindi ko alam kung babae siya, lalaki, pero pwedeng matanda na lalaki, pwedeng matandang babae, or babae, a mother figure. No? May taong mahina na ang tong tao na to is pang forever siyang kailangan gamutin. O kailangan niya ng maintenance. Yun ang nakikita ko dito. No, kumbaga meron siyang, nandito siya sa sitwasyon niya na pinaglalaban niya yung kanyang health issue. Ganun. Sa nakikita ko dito. And then also, ang nakikita ko sa dito, tulad sabi ko, may kasaganaan, may kasaganaan sa material success, happy. Iba sa inyo may alagang aso, no? Meron din, stability is coming, no? And kaso may something happen na may tao na either sa trabaho ito or sa family may taong i-judge ka. Pwedeng i-judge ka niya, i-judge niya yung family mo, o i-judge niya yung karelasyon mo, o i-judge niya yung trabaho mo. Pwedeng ganon. Meron din ako nakikita dito na tao na gagawa siya ng kasinungalingan o gagawa siya ng kwento sa'yo, about sa'yo. Pwedeng sa family mo, sa'yo, or parang gano'n. May paggawa ng kwento. No? May tao na mapangnilang, mandaraya, may taong masungit, may tao na magiging cold sa'yo, or there's a person na cold sa'yo, o pwedeng ikaw rin ito, no? So, nakikita ko dito. May manipulative, kung saan aspeto ng buhay mo yan. May taong manipulative. May taong masakit magsalita Parang harsh siya magsalita. Yan. Huwag mo nang pakyawin lahat Teka, inom lang si ate. Sakta na talaga ng lalamunan ko. Ito yung ininom ko. Hojicha. Ocha. Nakaka-burn kasi ng yung fats. Ang arte ni ate, Yun na nakikita ko dito. May tao na nag-iisip ng kabiguan sa'yo. Ba't gano'n naman? Bahala ka makakarma ka. Sino kaya to? May madaldal din kasi, no? Tingnan natin. Someone spying, You spying or someone spying? Nasa ano ba kayo? Nasa larangan ba kayo ng networking, internet, YouTube, TikTok, Facebook, Reels? Parang nandun ako. Parang there's a fame situation. Pwede yung iba sa inyo naman din hindi ko alam kung anak mo siya or ikaw. Parang may pag-aaral.
Ay, Devil. Universe, ba't nandito si Devil? Sandali lang, anak, bibi. Ista ikinasay. Ano yun dyan? Imatilog. Ayako. Bibi Chaylo yun. Pinalayas yung anak eh. Para hindi mag-ingay. Oo, tiya tumate. Kasi tulugan na. Okay. Sa nakikita ko sa'yo dito, may tao dito nag-iisip, ano? Kasi may tao naiinggit sa'yo dito. Kasi masaya ka raw sa relationship mo, sa family mo, o sa meron ka. Ibig sabihin, may tao dito na sinasabi niya na tao sa nakaraan. No? Kumbaga, meron siyang masamang iniisip sa'yo. Pwede rin na sa trabaho to, or a part of the family, pwede rin, ano, kasi hindi rin sa family, no? Ibig sabihin, there's a person na may dark thoughts sa'yo. Pwedeng ikaw is nai-stress ka sa kanila, or pwedeng sa relationship din, o pwedeng sa kasama sa trabaho. Pwedeng sa boss mo rin, pwedeng nai-stress ka, or sa mga bagay na ginagawa mo, into your creativity, trabaho, passion, relationship, ganyan. And also, sa nakikita ko dito, yes, may mga pinagdadaanan, maaaring may mga inaalala kayo na bagay-bagay, lalo na sa iba sa inyo, inaalala nyo yung karelasyon nyo, inaalala nyo yung pamilya nyo. No? O may mga inaalala kayong bagay-bagay. And also, stress, depression, anxiety, maaaring iba sa inyo is pagising-gising kayo sa gabi, or may mga insomnia kayo, hindi ba sumasakit yung ulo nyo, or may migraine talaga kayo. No, ingat na lang din when it comes sa health issue sa nakikita ko dito. May mga kasiyahan din ako na nakikita sa iyo by this October. No, maaari magkakaroon ng magkakaisa, magkakaroon ng union, may celebration, may happiness, joy, makakaramdam ka ng peace situation, may mga wish na makakamit by this October, tsaka there's a fortunate outcome situation sa iyong buhay. Pero you have a blockage. Ibig sabihin, may mga sitwasyon din daw na matatrap or mai-stuck ka na pwede mo ika-stress this October. Tsaka meron ka daw aayusin eh. May aayusin ka, gagawin, parang may ganun. Ako nakikita sa inyo. Iba sa inyo may business, ano? Malaki man o maliit yan, may business yung iba sa inyo. May taong nag-iisip. Siguro iba dito nag-iisip na kayo na mag-business. Ay, may tao na nagpapaano. Nagtataro reader ka ba? Or may tao na nagpapataro sa'yo? Ayan o. May tao na nagpapatarot sa'yo. Tingnan natin si Wheel of Fortune. O pwedeng ikaw ito ha. May naalam siya sa'yo. Uy, ay. Okay. Ito na nga. Congratulations. Tumaya na kayo. Nagpasugal na naman. May papasok na pera sa'yo. Congratulations. Bukod pa sa sahod mo. Ayan na. Ate, ito yung nintay nyo. Alam ko eh. Yes. Ito na. There's a luck. Yung luck there's a good luck, there's a good fortune, there's a good karma, or there's a change of fortune. May opportunity na darating sa buhay mo. There's a new beginning also. There's a luck, may mananalo. Malaki man o mali ito, siyempre blessing pa rin yun, diba? Ang nakikita ko dito, hindi siya malaki pero there's an achievement, no? Yun ang nakikita ko dito. And then also is you will enjoy the fruit of your labor and success this time. Magkakaroon ng mga getting together sa nakikita ko dito. Pwedeng family unity, reunion, close relationship, may mga celebration, fun, happiness, enjoyment, tulad ng sabi ko kanina. And then also, stability is coming, sa'yo dito. Meron din ako nakikita dito na magiging devoted ka when it comes to your decision this time. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Mas more ka magiging more on wiser and stronger this time. May mga bagay na
ililiving behind mo daw. Ang nakikita ko dito, tatapusin mo kumbaga. May mga bagay na i-move forward mo. And then, parang nandun ka sa point na dumating ka kasi sa point na nakakapagod na, ayoko na na ganito, napapagod na ako. And this time, ito na daw yung time na you need to decide or magkakaroon ka na talaga ng decision making, no? Na tapusin o i-let go o mag-move forward ka na. And kasi there's a potential ending situation din ako nakikita sa'yo. Pero yung decision na to is in yours, ha? You need to decide. Kasi if you decide, you will be success. Kumbaga, aayon sa'yo ngayon si universe sa'yo. Binibigay na niya sa'yo yung pagkakataon na magdesisyon ka na at mag-focus ka na sa buhay mo to achieve something. Kumbaga, focus to yourself, focus to your dream, focus to achieve, halimbawa, gusto mo ng bahay, apartment, successful, or wish come true, na ano man yan, no? O gusto mo mag-travel, ito na yung time na ibibigay niya sa yung pagkakataon na yun, at marireceive mo yun. Kasi may travel din ako na nakikita sa'yo, no? May departure ako nakikita sa'yo. Meron. May paghingi ng tulong, ano? May celebration talaga ako nakikita sa'yo. Kakaroon ng celebration situation sa, ano mo. May taong stress, ah. May tao dito na humihingi ng hustisya. Daming iniisip yarn. May mga tension na hindi pa nare-resolbahan. May expect the unexpected, ah. May mga unexpected at blow-up emotion happen into your life. Mangyayari siya. Arigato namaste, God bless.